Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay Friday, November 15, 2024 at finally, ayan, nagberde na si PSC market natin. Medyo malakas yung opening natin kanina, more than 1.5% yata yung opening natin. And then mabot pa tayo ng halos o nag 2% pa yata tayo kanina. So nag-pullback siya ng konti and nag-close na tayo ng 1.82%. So very good na. Medyo marami na yung nagba-buy low dito sa market natin, yung mga nagba-buy ng sale ng mga stocks natin. So malakas yung sipa ng karamihan ng mga blue chips, pero meron pa rin tayong malakas na net foreign sale. Ayan. So totally burado na yung net foreign sale, 868 million net foreign sale tayo ulit for today. So hopefully yun yung bottom na market kasi nakakita tayo ng bullish, hindi naman totally engulfing pero bullish candle yung nakita natin na closing ng markets po natin. So very good. Kahit pa paano, binigyan tayo ng Good Friday ng ating market. So kung napansin nyo din kasi, yung galawan sa US market, medyo humina na rin siya. So si crypto medyo nag-start na rin po siyang magkaroon ng mga pullbacks. Mataas pa rin si crypto pero nag-start ng magkaroon ng mga pullbacks. Tapos si US market, so sobrang hina niya. Tapos ngayon, yung nakikita ko na futures ng US market, talagang correction din sila. So maghanap na ngayon ng outlet yung ano. So grabe yung mga nagabulto, no. So pwedeng naipit din sila kasi peak na pala yung last Wednesday na trading sa US market natin. Okay, so good yan para magbalikan yung foreigners sa market. So nag-close tayo 6,676.65, 1.82% nga po siya. So ito yung mga trending stocks natin for today. Ayan, puro verde na rin yung pag-uusapan natin. Si dito nag-up siya ng 4.37%. Okay, maganda yung niya, yung bounce niya. Wala pa rin tayong price sa sa follow-on offer niya. So 309K net foreign buy. FCG nag-bounce din 3.95%. Meron siyang 263K net foreign buy. Macro Asia, ayan, ito hindi pa time para mag-bounce. Negative 4.76%, meron siyang 711K net foreign buy. Tapos si Monde, ito yung pinakamalakas sa mga big caps. Nag-up siya ng magkano ba to? 7.52% and meron siyang 1.12 million net foreign buy. SPNEC nag-bounce na rin konting-konti, 0.97%, meron siyang 247K o 747K net foreign buy. And then si Ayala, so representative ng mga properties natin, malit lang naman 0.87%. And malakas pa rin yung selling niya. 251 million net foreign sell. Itong si ano natin, si Ali. Ayan. So marami pa rin mahina. Siyempre, hindi pa rin naman ano yan eh. Hindi pa natin matawag na, parang bottom na siya sa chart, pero hindi natin matawag kasi wala tayong walang tulak yung mga foreigners sa market natin. Pero good vibes na rin. Kahit pa paano kasi malakas nga po yung bounce ng market natin. Ayan. So finally, green candle. Disclaimer guys, sa mga bago sa channel natin, as usual, yung ating review is for education purposes lang po to. So wag mong gagamitin as a reason para mag-buy, sell, or hold na stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. Due diligence na lang po ako ng stocks yung gusto mong bilhin. And aral ulit tayo kasi weekends naman. Follow mo na lang po ako dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang po dito para updated ka sa mga reviews and join ka dito sa trading community naman natin. Okay? So check mo na lang yung daily uploaded videos, company reviews natin, mga sample trades, basic indicators, technical analysis, yung mga fundamentals, risk management, plus yung ating PSE, stock market studies. So sa crypto, follow mo na lang po ako dito sa ating Palabi Trader Crypto ko to para sa mga play turn games sa social media, dito sa ating Facebook account na Palabi Trader. Check mo na po yan or dito sa Facebook page. Yan, para pilid ka. Lalo na ngayon, marami nang magbabounce na stocks. Bodega Peak, yung mga articles natin dito. Oh, nawawala na naman si Bodega Peak natin. Balik natin. Dito sa local markets sa US at saka dito sa bandang crypto. Tapos sa Twitter, tingnan natin yung balita. Okay. So dito muna tayo sa summary. Very bad pa rin yung
So, hindi pa tapos yung, actually, hindi pa pwedeng masabing bottom yun, no? Kasi wala pa yung ano eh, wala pa ni isang foreigners na buyers, di ba? So, 868 million in foreign sell pa rin naman siya, pero good sign na rin kahit paano kasi nga nag-close tayo ng 1.82%. So, pinakamahina dito sa mga stocks natin holdings. So, sina GGS, sina SM. So, hindi pa rin sila masyadong nag-recover ngayon, no? Kasi negative 0.18. So, ang babawi ngayon, ang pinakamalakas ngayon, industrial, 3.46% at saka yung finance natin, nag-close siya is 3.15%. Okay, okay na yan, okay. Kumpara sa mga previous days natin, di ba? So, ito ba yung closing natin kanina? Okay, so hindi yan. Mali yata itong na-post ko na to. Okay, so hanap tayo ng iba. So, ang daming earnings na lumalabas. I-visit nyo na lang po si ano, 2Trade Asia. Baka nandyan yung halaga mo na stocks. So, basahin ko na lang yung mga na-post ko dito. AGI, so third quarter, 14% plus. ATI plus 33% sa third quarter to. Security Bank plus 14%. Ayan, yung mga nagabol ng Security Bank. Panalo kasi nag-drop na siya. FB plus 32%. Emperador to na EMI minus mahina minus 52%. Ito yung closing natin sa mga big caps. So buti na lang may mga nag 7%. So Meralco parang baliwala lang kay Meralco yung drops. So 7.78%. Monday ganun din bumawi siya 7.52. ASEN bounce na rin 4.76. BPI 3.7. URC 3.58, SMPH 3.45, PLDT 3.38%. So more than 3% karamihan ng mga big caps. Pero meron pa rin mapula. Bakit kaya? JT Cap minus 2.3%, holdings to, di ba? Converge minus 1.98%, Aboitiz Equity Ventures minus 1.16%. Okay. So may mga drop pa rin pala doon sa mga big caps na stocks. China Bank plus 29%. Double Dragon net income of 2.53 billion. AGI net income 20 billion during the first 9 months. ABS-CBN drop no earnings niya. So may na. 9 months net loss down 24%. CMEX signs purchase agreement with Torino to sell its shares in Falcon valued at approximately US 3 million US dollar. So meron siya mga share sales. SM says expanding to new markets dito. Ano bang balita kay dito? Announced that Summit Telco will subscribe to 9 billion primary shares. Tagal na to. This move suggests a significant investment aim at boosting capital and potentially expanding operations. Ayan. So, hindi ko pa rin naman nabasa yung ano, magkano yung bili ni Summit Telco dito kay dito holdings natin. SM Prime to consolidate all residential projects. Macroasia nag-drop na kahapon to. East-West 49% plus. EPX plus 27%. CREC plus 1%. CEI minus 82%. Balay plus 20%. Inex is, ilan ba to? O drop din to 50%. CPG plus 60%. Kaya pala, sumisipa din si CPG kanina umaga. Pero ang mataas kanina si XG, di ba? Saka si FCG. Okay, so kanina umaga, syempre natuwa tayo kasi nag-up tayo ng 1% kaagad sa umaga. EPX, third quarter plus 27%, Upson plus 7%, Shell PH nag-loss, VREITs plus 10%, kumita siya. Macro Asia minus 3%, JT Cap plus 22%. Ayan. So mataas naman pala siya. Bakit bumagsak? Megawide, first 9 months, 69% plus, FLI plus 8%, CREC plus 29%. GGS injects more capital in GGSOC. Sa oil company niya na to, no? So medyo may na yata yung oil company ni GGS natin. Security Bank plus 28%, Bank of Commerce plus 10%, APX net income 1.3 billion. Ayan, CPG, basa natin yan. Ayala Corporation, target niya is 852.5. Okay. Max, reported a decline in the third quarter.
Manila Water, 44% rise in third quarter net income. Malakas pala si ano, Meralco. CPG, okay na yan. DMC is investing 24 billion in Cebu Real Estate. RCB, 31% decline. Ayan. So, sana matuloy yung ano, sale ng stocks niya. So, CREC, diversifying clients and tapping into different markets is paying off. So, ito yung drop kagabi sa ano, US market. Baliktad na tayo. Natutuwa na tayo pag nag-drop sa ano sa US market kasi pwede mag-bounce sa ano sa Philippine markets natin. So mukhang malakas yung ano pullback sa bandang US. Ayan. So drop sila Dow Jones minus 0.47, Nasdaq minus 0.64, S&P minus 0.6%. Okay? So yan yung mga balita. So yan yung mga balita na na-post natin for today. So guys, yung Patreon natin, open pa rin naman yan. So yung mga gusto na guide sa trading sa Philippine markets, check mo lang po yung ating Patreon channel. So tingin tayo dito sa galawan na market. Finally, maganda na rin magiging usapan natin sa mga individual stocks. So nag-bottom tayo dito sa 6,500. Kagabi, ang nilalagay ko sa kanya is 6,400, no? So hindi na tayo umabot. Parang dito tayo sa may gap. Meron siyang gap dito, oh. Kung kita mo, meron siyang gap. So, nag-fill the gap si PSC. And then, nag-bounce na nga tayo. So, nagulat din ako, no? Umaga pa lang. Pag tingin natin sa market, kala ko mapula ulit kasi nga, nag-net foreign sell pa rin naman. So, nag-ano na agad, bullish na agad yung ano, buying ng mga locals. Kasi nag-drop na nga yung ano, humina yung sentiment sa US market. Profit taking na sila eh. So, mag-ano ngayon, mag-spread sa hopefully sa mga Asian markets yung ano yung mga funds. So 868 million in foreign sell. So nandiyan pa rin naman yung risk natin syempre na bumaba kasi wala pa rin naman net foreign buy. So 1.82%, 6,676.65 po yung closing natin. Temporarily ilagay muna natin sa 6,800 yung range natin. Hindi dito sa MA 100 kasi meron tayong range dito. So meron tayong range. Ayan. Dito sa bandang loob na to. O pwede rin naman, extend mo hanggang dito yung range natin sa kanya. Pero yun nga, medyo nag-bottom naman tayo sa 6.5. So yan na lang muna ilalagay natin na pinaka-bottom. Pero siguro ang pinaka-bottom natin, kung mahina pa rin kung mahina pa rin for the coming few weeks, 6,400. Kasi ito yung support natin na malakas last time. So tama nga no, tama yung hinala natin na kapag nag-oversold si PSC market, kung wala namang problema sa Siyempre, excluding na yung pandemic na nangyari last time, yung mga ganun na issue natin. So, magbabounce talaga, magkakaroon ng bounce technical bounce yung ating mga stocks, which is buti na lang. Ganun po yung nangyari sa kanila. Kung hindi, lugmok na naman tayo for the weekends natin. Okay, so nakita natin yung mga galawan ng mga big caps. Dito na tayo sa mga winners for today. So, IDC nag-up ng 8%, yung mga nag-bounce. XG. So, ito, panalo si ano, XG, no? 8.2% si sino pa? Meralco. Buti pa si Meralco, oh. Parang walang nangyari sa kanya, no? So, nag-up siya ulit ng 7.78% si Monde. Ganun din. Meron pa siya ma-recover, no? 7.52%. Sino pa? SSI, 7% din siya. Nag-Dow G pala kahapon. CPG, di ba maganda yung earnings niya? So, nag-bounce, 5%. Ang dami, no? Lalaki ng bounce. Ang lalaki ng bounce natin ngayon, na ACN, 4%. Si CLI, 4%. Si Dito, 4%. Tapos si Manila Water, 4% din siya. Costco, FCG, 3.95 at saka 3.85%. Okay? Alter, nag-up din siya. 3.5%. Tsaka yung paborito natin ng mga properties, SMPH, 3.45%. Okay? So marami na nag-bounce. CNPF, 2.7. Ito, panalo si CNPF, hindi na break yung ano, yung trend niya. So dito naman tayo sa losers. Sino yung mga naglaglagan pa rin kahit na malakas na yung market? Macro Asia. Grabe yung profit taking na ito. 4.76%. So 4% yung pinakamalaki. Si Certec minus 2.9. Nag-ukay din si ano, no? Certec natin, oh, malalim yung galaw niya. Converge 1.98. Pero okay lang ako dito kasi hindi naman siya ano, 'di ba? Hindi siya ganun kalakas na nag-drop. Okay, so the rest 1% na lang yung galaw nila. Okay?
So hopefully, ano yung start ng recovery ng markets natin kasi maganda yung pinakita niya na bounce. Ngayon, tingin naman tayo dito sa global markets. So, mapula ulit sila mamaya. So, so mag-aalisan muna yung mga traders dito. Negative 0.67% sa S&P futures, Dow futures minus 0.51. And then, Nasdaq futures is minus 0.93%. So, dalawang araw na malakas yung yung drop nila. European markets drop din ngayon. And then dito sa Asian markets mix pa rin, no? Okay. So, nag-bounce sa bandang Hong Kong. Hindi, no? Mapula pa rin siya. So, mix lang. Pero parang mas marami ngayon nag-drop sa global markets natin. Okay? So, kabaliktaran sa atin, eh. So, nag-bounce naman ngayon yung galaw natin. Okay. So, bandang crypto, malakas pa rin naman, no? 18K pa rin pala siya, no? Ayan, no? Maraming. Si BNB 623. Ayan. So, pullback days, yung mga sina Dodge at saka si Shiba. Si Pepe Coin natin, nag-pullback na rin siya. 9%. Ayan. Timing lang talaga, no? Kung medyo nagkamali tayo ng timing dito, yari, ipits yung labanan natin sa kanya. Kasi pa-pullback na to mga to. After na, mukhang nawala na eh. Kahit yung mga companies ni Donald Trump, nagpo-pullback na rin yung kanilang mga shares. Okay, balik tayo dito. And konting pasada dito sa mga individual na stocks. Ayan, una sa listahan ko pa rin si dito. Marami nakabantay kay dito natin. So hindi pa rin natin alam yung presyo ng ng follow-on offering tsaka yung si Summit Telco. Ayan. So ito yung pinag-uusapan ngayon na mainit sa Instagram. So first time na kumita daw ni dito natin kasi makita mo sa third quarter earnings niya nag-plus 123%. Ayan. So makita mo dito 123. Tapos meron siya net income na 2 billion. Pero yung earnings per share niya, negative 1.66 pa rin. Pero at least may nakikita tayo na positive earnings. So yun yung nagbibigay ng konting buhay dito kay dito. So hopefully good news for the coming few days. At matuloy na yung kanyang follow-on offering. So nagkaroon siya ng temporary support dito sa MA20, no, yung yellow line. So parang ganyan nangyari sa kanya. So nag-breakout and then nagre-retest ng support dito sa MA20. So ngayon, pwede na tayo tumingin na resistance. So balik natin dito sa DOS kasi 2.15 yung palon offering niya. Ayan. So kung hindi wala tayong mga breakdown by next week, so 1.8 to 2 pesos yung current range na minamanmanan natin kay dito natin. Malakas na resistance siguro yung DOS kasi nga yung gawa ng kanyang follow-on offering. So maganda nangyari sa kanya, medyo lumalaban yung RSI. MACD is medyo bearish pa rin naman siya. So all is good kasi green. 4.37% na close and 309K net foreign buy. Okay, so good luck sa mga kandito natics natin. Next, Macro Asia. Yung alaga natin, wala. So, nalaglag dito sa support. So, maghanap tayo ng support na lalagay ko na dito sa 5.76. So, sakto naman, 6 pesos. Pero, bearish yung candle, no? Nag-drop yung earnings niya, negative 3.25%. So, baka meron pa siya isang drop papunta sa oversold condition bago siguro magkaroon ng bouncy macro siya. So, siguro ang unhappy natin, over the weekends, mag-i-spot tayo ng mga stocks na na pwedeng mag-bounce kasi marami diyan sigurado marami diyan mga oversold or yung kagaya nito na malakas yung drop. So para makahanap tayo ng mga opportunities sa mga bounce. Ayan. Although wala pa naman yung bounce signal nitong si Macro Asia natin. So lagay natin diyan support and of course pwede na siguro lagyan ng konti resistance kasi nga medyo gumanda yung status ng market. So drop tayo 4.76%. Next, FCG. Okay. Mainit si FCG sa mga traders sa Instagram natin. So, okay, nag-close na gap, first gap, close. Tignan natin kung ulitin natin yan by next week sa 0.8. So, lagyan muna natin ng range. No? Although kung titignan mo yung buong picture niya, parang tama lang yung cycle niya, no? Up, down, di ba? So, higher low formation. So, pero ilalagay ko na lang muna dito. Baka mag-form muna siya ng sideways pattern kasi nga nagre-recover pa rin yung market natin. So, okay naman yung annual earnings niya. Meron siyang 35% na earnings. So, okay pa rin naman siya. So, ang tanong na lang,
binabantayan ko din magkano yung presyo ng benta ni Monde, kanino niya ibibenta para may gustong sumalo at magkano, di ba? Magkano yung benta niya dito. Ayan. So congrats doon sa mga nakahuli ng dividendo kasi nag-bounce yung stocks natin. So 3.95% and meron siya 2.63k net foreign buy. So bearish yung RSI at bearish din yung ating MACD formation. Pero overall picture, lumaban naman si FCG natin, no? Okay, so hopefully ganyan yung susundan natin na galawan. Next, SPNEC. So nag-bottom na rin siya. Nag-jump ng konti yung price. Hopefully yun na nga din yung bottom natin. Piso at saka dito currently, okay, dito muna tayo tumingin sa MA 100. So syempre, yung mga nalampasan natin, magiging resistance na natin. 1.1, bantayin natin. So oversold na si Espinisi kaya siguro nag-bounce na rin siya kahit papano. Syempre, bearish pa rin yung galaw natin kasi kailangan niya pa ng isang additional candle bago natin masabi na nagre-reverse na rin si SPNEC natin. Ang problema natin sa kanya by next week baka maging sentiment to, yung third quarter earnings niya lumabas na pala negative 340%. Ayan. So yun na lang po yung babantayin natin na sentiment natin by next week kay SPNEC. Okay, next. Monday, ayan, panalo yung mga nag-bargain hunting kagabi o kahapon. So nag-bounce siya mula sa 9.1 and laki, 7.52% na bounce. So siguro naging catalyst na rin to, no? Kahit pa paano, kahit 1% lang yung dividends natin. So 1.12 million net foreign buy. Akala ko ano lang to dahil doon sa usapan nila ni FCG, di ba? So price sila nag-drop. Pero siguro sa na rin to, global market sentiment natin. So hanap tayo resistance, malapit lang dito sa 9.9 siguro kasi meron tayong consolidation dito So meron na tayong resistance dito sa 9.9 hanggang 10 pesos. Ayan. Pero parang gusto nga niya butasin yung MA 100 para bumalik sa bandang taas. And then lastly, representative ng mga properties, Ali. So, nauntog si kaya pala pinag-usapan. Nauntog si Ali natin. Umakit naman siya kanina umaga, no? Ayun, no, meron siyang kandila dito. Pero, nag-profit taking sa closing. So, 0.87% na gain. Kaya, siguro ito nga yun. 251 million net foreign sell. So, oversold pa rin naman siya. Pero nag-try na siyang mag-bounce. So, anyway, optimistic naman tayo kasi nasa oversold na. So, anytime, pwede nang magsunod-sunod yung mga reversal ng mga stocks natin. So, anyway, as of now, syempre, bearish yung lahat ng indicators natin kay Ali. Doon muna ako titingin sa MA9 as immediate resistance ni Ali po natin. Okay? So, pinagbigyan naman tayo ni PSE. Good vibes yung weekends natin. Hopefully ganun din by next week. So very volatile yung marami siguro magandang stocks for trade starting next week kasi nag-try ng mag-recover yung market. Ngayon ang gusto natin mag-pullback ng malakas pa si US market para ma-distribute sa Asian markets yung mga funds ng mga managers doon. Talong-talo din sila kasi nung kalakasan ng pullback natin, di ba, last 3 days, yun yung pinaka-peak ng US market natin. Okay, so yun na lang muna. Aral muna over the weekends. Bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Follow mo lang po yung Crypto Koto, Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Twitter, and Patreon sa mga gusto ng guide. Sali lang po kayo dito. So yun lang, maraming salamat. Happy weekends po.